Chapter 45 ng Book of Genesis, mga igsoon. Chapter 45, ito yung kagalawan ni Jose na nagsasabi na siya ng kanyang katotohanan dahil nga ang Panginoon ay sinasamahan si Jose ng ating Panginoon. Halimbawa, mga igsoon, kung sa sarili natin, mga igsoon, kung paano sinasamahan si Jose, na siya ay nakipaghula at ito'y nagagawa niya ng tunay, at ang Panginoon natin ay kasakasama ni Jose, mga igsoon. Ating basahin yung chapter 25 ng book of number 45 ng book of Genesis, chapter 44, chapter 45, mga igsoon. Natatapos na tayo doon sa mga mababang chapter, nandito na tayo sa chapter 45. Upang ang ibig sabihin nito, mga brothers and sisters, na maunawaan natin yung buong kasaysayan sa Biblia. Kumbaga, kung paano yung nasa palabas, nasa palabas, mga igsoon, yun yung mababasa natin sa Biblia, Kasi ang palabas, mga igsoon, ito yung ang binabasihan nila, may mga karakter sila dito. Sino si Jose, mga igsoon? At ang ang pagbabasa natin sa Biblia ay nire-repress natin yung kalagayan ni Jose, mga igsoon. At si Jose, ating basahin yung chapter 45 ng Book of Genesis. Upang makilala nang magkagayon ay hindi makakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya at sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap." At walang taong tumayo na kasama niya samantalang si Jose ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid, mga igsoon. At siya ay umiyak na malakas at narinig ng mga Ehipsyo at narinig ng sangbahayan ni Paraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose. Buhay pa ba ang aking ama?" Mga igsoon, sabi ni Jose. Tinatanong yung kanyang 10 kapatid, "Buhay pa ba ang aking ama?" At si Jose ang kanyang mga kapatid ay, "Lumapit kayo sa akin, sinasamo ko sa inyo." At sila'y lumapit at kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong mga dalamhan o magalit man sa iyong sarili, sa inyo akong ipinagbili mo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang manggadya ng buhay." Mangadya ng buhay, mga igsoon. Sapagkat may 2 taon nang ang kagutom ay nasa lupain at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Yung chapter 45, mga igsoon, ng Book of Genesis, ito yung chapter ni Jose na kung paano isiniwalat ni Jose yung kanyang kasaysayan doon sa palasyo ni Paraon. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatalhiin kayong pinakalahi sa lupa, at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga ba kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at Kanya akong ginawang ama kay Paraon.
at Panginoon sa buon niyang bahay ay tagapamamahala ng buong lupain sa Ehipto, mga igsoon. Mangagdali kayo at pumaroon kayo sa aking ama, at sasabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose. Mga igsoon, ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto, mga igsoon. Pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat, mga igsoon. Huwag kang magluwat, sinabihan niya ang kanyang mga kapatid. Ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen. Malapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik, at dooy kakandilihan kita sapagkat may 5 taon kagutom pa. Baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sangbahayan at ang lahat ng iyo. Mga igsoon. At narito, makikita ng iyong mga mata at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin, na ang aking bibig ang nagsasalita sa inyo, at inyong sasaysayin sa aking ama ang aking buong kaluwalhatian sa Ehipto at ang inyong buong nakita, at kayo'y magmamadali at inyong ibababa rito ang aking ama, mga igsoon. Sino ba yung ama ni Jose, mga igsoon? Yung ama ni Jose, siya yung si Jacob, mga igsoon. Siya yung si Jacob. At siya'y humingi sa liig ng kanyang kapatid na si Benjamin, at umiyak. Si Benjamin ay umiyak sa ibabaw ng kanyang liig. At kanyang hinagkan ang lahat niyang kapatid at umiyak sa kanila, at pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kanya ang kanyang mga kapatid, mga igsoon. Lahat sila nagyayakapan at nag-iiyakan dahil yung kanilang kapatid na si Jose ay siyang pinuno, Panginoon ng Ehipto, mga igsoon. At ang kabantugan niyaon ay manaibalita sa sangbayanan ni Paraon na sinasabi, dating na ang mga kapatid ni Jose. At ikinalugod ni Paraon at ang kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon kay Jose, sabihin mo sa iyong mga kapatid, ito'y gawin ninyo, pasanan ninyo ang inyong mga hayop, at kayo'y umuwi sa lupain ng Kanaan. At dalhin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sangbahayan, at pumarito kayo sa akin, at aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto, at kakanin ninyo ang katabang ng lupain, mga igsoon, yung taba ng lupa. Ngayon, inutusan ko, ito'y gawin ninyo, kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata at sa inyong mga asawa, at dalhin ninyo rito ang inyong ama, at kayo'y pumarito, huwag din ninyong lingapin ang inyong pag-aari, dahil sa ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo, mga igsoon. Ay inyo, mga igsoon. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at binigyan sila ni Jose ng mga kariton ayon sa utos ni Paraon, at sila'y binigyan ng pabaon sa daan. Habang si Paraon ay nag-utos na dalhin nyo lahat ng inyong mga angkan dito sa Ehipto, mga igsoon. Si Paraon, inutusan si Jose na yung papa mo, ipapakuha mo
Dalhin mo dito dahil dito ay walang tagutom mga igsoon. Walang tagutom. At kanyang isinaysay sa kanya na sinasabi, si Jose ay buhay pa at siya'y puno sa buong lupain ng Ehipto. At ang kanyang mga puso ay naglulupaypay sapagkat di niya pinaniwalaan sila. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat ng salita ni Jose na kanyang sinabi sa kanila nang kanyang makita ang mga karitong ipinadala ni Jose upang dalhin sa kanya, ay nagsauli ang dalawa diwa ni Jacob na kanilang ama. At sinabi ni Israel siya na si Jose na aking anak ay buhay pa, ako'y paroroon at titingnan ko siya bago ako mamamatay mga igsoon. Si Israel mga igsoon ay sinabi niya, ako'y pupunta doon sa Ehipto at titingnan ko ang aking anak bago ako mamamatay. Yun yung kwento dito sa chapter 45 mga igsoon, na kung paano ang kwento ay kasaysayan mga igsoon, na ang kwento ay kung paano natin ito baliktad-baliktarin, na memorize natin mga igsoon, mula sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, hanggang matapos yung Book of Genesis. Basahin natin ito mga igsoon. Dahil yung kasaysayan dito sa lumang tipan mga igsoon ay may basihan dito sa bagong tipan. Magbabasa ka ng bagong tipan, hindi mo binabasa yung lumang tipan. Ito'y conflict mga igsoon. Ito'y nagkakaroon siya ng conflict. Na kung binabasa mo yung lumang tipan mga igsoon, magkakaroon ka ng pag-aaral doon na may basihan, May basihan sila. Na yung pag-aaral natin sa salita ng Panginoon ay may basihan tayo doon sa point by point, yung kasaysayan ng mga anak ni Israel kung paano sila bumagsak, bumangon mga igsoon. At sila ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na siyang buhay magpakailanman. Ang Panginoong Hesus ang marapat nating siya'y pasasalamatan mga igsoon. So, ang chapter 45 mga igsoon, ito na, nakita na sila si Jose. Nagkita sila si Jose at si Israel mga igsoon. Dahil yung pangako ng kanyang anak, na dalhin nyo ang aking ama dito sa pamamayan ng Ehipto ni Paraon. Dahil ang kaharian ni Paraon ay nandoon yung lahat ng pagkain ng mga igsoon. Lahat ng pag-aari ni Paraon ay ibinigay kay Jose mga igsoon. So hanggang dito na lang tayo sa chapter 45 mga igsoon, ay kasaysayan ni Jose tungkol sa kanyang paglalakbay. So ang ibig sabihin dito mga igsoon ay mayroon siyang kasaysayan na matutunan natin. Sa kasaysayan na to may makukuha tayong aral. Sa chapter 45 ay makukuha tayong aral na kung paano si Israel at si Jose mga igsoon ay kasama ng Diyos. Sinamahan ng Diyos si Jose upang, sabi nga ni Jose mga igsoon, upang ako'y dalhin sa unahan ninyo. Sa panahon ng tagutom, ako'y magbabangon sa inyo mga igsoon. So maraming salamat mga igsoon. Ang ating chapter ngayon, chapter 45 ng Book of Genesis, ating aralin, basahin mga igsoon. At ito'y huwag mong kalimutan dahil ito'y step by step tayo. Step by step. Kung paano yung chapter 44 mga igsoon, ano yung chapter 43 mga kwento, ano yung chapter 42, ano yung chapter 41, ano yung chapter 40, ano yung hanggang sa mamimemorize natin yan mga igsoon. Dahan-dahan tayong tumayo. Tayong lahat ay tumayo mga igsoon dahil tayo'y mga anak ng Panginoon. Tayo'y naghahanap ng kaligtasan mga igsoon. At tayo'y ating pasasalamatan ng ating Panginoong Hesus
sa lahat ng ating pangangailangan. Mabuhay tayong lahat, Catholic Bible Streamer mga igsoon. Huwag nating kalimutan ating i-like at ating i-share mga igsoon, Catholic Bible Streamer mga igsoon. Maraming salamat, mabuhay tayong lahat. Bye-bye.